po, for today's video, magbabaksin na naman po si Aina Chang. So, ang kanyang second vaccine. So, it's October 20. Ayan. So, pangalawa niya ng vaccine to guys. So, 4 ulit ang ibabaksin sa kanya. Yun ulit yung mga vaccine niya. Yung 4 na vinaksin sa kanya. Nung una siyang nag-vaccine, nung last September. So, pangalawang beses yon yung ngayon. Ayan, let's go. Nandito na kami. Super lapit lang. Okay. Okay, baby. And guys, dito pa rin sa may Ijima Kodomo Clinic. Ayan. Kailit ng alcohol. Iyo.出して。Bulaga. Aba. Kawai. Ay. 36.9。Yan po, nagwe-wait na po kaming tawagin. Hello. Wait na lang po namin na matawag si Aina baby. I-injection na naman yan. Iyak-iyak na naman yan baby. Hello. Ainaちゃん、今度はね、あーって喉お喉も綺麗だね。今日はワクチン大丈夫ですよ。はい。はい。持ってきましょう。Aina Chang, nemui? Gambatte ne. Gambatte ne, Aina Chang. Gambatte. Nemui. はい、いいからね。はい。じゃあまず凝集混合ラインから頑張りましょう。ね、だからね、一人にね、頑張った。もう一度してください。今度は B 型かい。はい。反対側のことです。はい。今度はヒブワクチンをしこれで注射
種は終わりだ。はい、はい、これが一番腫れやすい。はい。なんとか止める。今度美味しいわ。今度美味しいわ。美味しいって。美味しい。はい、ありがとうございます。 Ayan guys, nag-wait na lang po kami ng matapos ang 20 minutes. So pag natapos ang 20 minutes guys, walang lumabas na kung ano-ano kay baby. For example, allergy, ganyan. Basta okay ang lahat. Ayan, so kami ay makakauwi na. Again. Kamusta? Kamustahin na dyan? Oh, parang hindi ka naman ata nasaktan eh. Artista ka lang ata kanina eh. Ah. Sarap ba yan? Ayan guys, nakatulog na po ang baby. Nakatulog na siya kanina guys habang naghihintay kami doon sa may hospital ng 20 minutes. Doon sa may clinic. So, ayan. So, papunta kami ngayon sa may Nishimatsuya dahil ipapapalit ko yung yung binili ko kahapon. So, ako ay nagkamali ng binili. Kaya pupunta kami doon. Ipapapalit ko. Tulog na tong batang na vaccine. Yan. So, ayan guys. Nandito na po ako. Nandito na kami. So, hihintayin na lang nila ako sa may sasakyan. So, papunta na ako dito guys. Sana palitan nila, no? Papalitan naman siguro, pero hindi ko alam. Tignan natin. Dito na ako. Ayan, no? So, ayan po. Nakauwi na po kami. Nakauwi na po kami. Tingnan nyo ang kanyang ilong, guys. Tingnan nyo naman. Sinugat niya yan. Sinugat niya. Ayan. Pakita mo sugat mo. Ayan. Sinugat niya po yan. Sinugat niya po yan. Diba po? So, alisin na po natin yung kanyang guys. Yung kanyang vaccine na yung kanyang yung parang ibang tawag dyan. Ito. So, ayan guys, pakita ko lang yung vaccine niya na 4. 1. Isa. 2. And dito sa kabila. Ay na Chang, huwag ka muna magsipsip ng kamay. Hindi ka pa man tapos ito po yung kabila. Kabila. Ayan. 3. And 4. Ayan guys. 4 po yan. So, tatanggalin na po natin. Dilat-dilat po ang kamay ng baby. Naghugas ka na ba ng kamay niyan? Galing ka sa labas. Dilat-dilat mo yung kamay mo. No. So, ayan guys. Update lang po. Yung baby po kanina is nilagnat po siya. Nag 38.4 ang kanyang ang kanyang temperature, body temperature. Pero kanina 8 o'clock ng umaga is
yung body temperature niya is 38.4. And then, after 1 hour, pagka 9, chinek ko ulit, it's 37.8. Tapos ngayon guys, hindi ko na siya niligo. Hindi ko na muna siya niliguan guys. And ngayon, pagkatapos ko siyang hinilamos, bago ko siya binihisan, tinignan ko ulit yung temperature niya. Temperature niya is 36.8. So, bumaba siya. Pero, ano guys, lagi kasi siyang dumedede ng maayos kapag madaling araw tsaka umaga. Kaya lang, kaninang madaling araw tsaka kaninang umaga, hindi siya gaanong dumede. Kaya medyo nag-worry ako. So, ibabalik ko siya sa clinic, sa kanyang pedya. So, ibabalik ko siya guys. Wala naman bayad, kaya ibabalik ko na siya para hindi na lang ako nag-worry. Pero ganun pa rin naman siya guys. Laging nag-smile and magalaw naman. Yung mga laruan niya is nilalaro niya pa rin. Pero, nag-worry lang ako kasi hindi siya umiinom ng gatas. So, ibalik ko siya sa pedya. So, ayan guys, update ko na lang kayo later. So, ayan guys, nandito na kami sa my clinic. So, ayan, nandito na po kami sa my clinic with this baby girl. So, ayan guys, pinapahintay kami dito sa sasakyan. Hindi ko alam bakit sa sasakyan kami pinapahintay, bakit hindi sa loob. So, hanggang 12 lang to guys. So, magto-12 na. Hanggang 12 lang tong clinic na to. Meron pa kasi silang pinasulat-sulat. So, dati kasi, nung nagpunta kami dito, for vaccine, hindi siya for parang check-up. Kaya, wala kaming yung sulat-sulat. So, yung sulat-sulat na yun guys, kapag first time mo sa hospital na magpa-check up or sa mga clinic, ganyan, meron silang mga pinapapirma. Parang doon nila sinasurvey or inaalam kung may allergy yung patient, kung ano yung mga dati niyang mga diagnosis, ganyan, yung kung nagkasakit ba dati yung patient, ganyan. Yan guys, mga ganun. And yun, parang survey nga, parang kumbaga history ng patient para alam nila. So ayan, naghihintay na kami dito. Buti na lang, hindi ito umiiyak kahit hindi umaandar ang sasakyan. Wait po kami. So, ayan guys, may trabaho kasi si Hiroyuki ngayon. So, unexpected kasi. So, kapag expected na for example, pupunta kami ng hospital. So, the day off na siya agad. So, hindi na siya tatanggap ng trabaho kapag ka alam na agad yung schedule. So, ngayon guys kasi, bigla-biglaan lang na pagpunta. Kaya kami lang dalawa ni Aina Chang ang nagpunta dito. So, ayan guys, i-share ko pa. First time kong dumaan sa daan na yon. Ang sikip kasi nung daan guys. So, hindi ako dun dumadaan kasi nga natatakot ako kasi nga baka magasgas ganyan yung sasakyan. Or kapag kasi nabangga ka guys, for example, dun sa pader nung may bahay, for example, yung tabi namin bahay, kahit nagasgas lang yung sasakyan mo dun sa pader nila, so kailangan mong ipaalam sa kanila yon. So, kakatukin mo sila, ipapaalam mo, ganun, na nagasgas mo yung pader nila, ganyan, na natamaan ng sasakyan mo, ganun. So, ayan guys, dahil first time ko doon at sobrang sikip ng daan. Oh my God, nagasgas yung yung sasakyan. Actually guys, itong sasakyan na to, pang-practice lang talaga. Kaya, hindi naman marami, pero meron na siyang dents, ganun. Yung mga UP, meron siyang UP dito sa side, dito sa may left side. Dati ng UP yon. Kaya ito yung binigay ni Hiro sa akin na sasakyan. Ito yung pinapagamit niya sa akin. And then dito sa may right side guys, na ako na nagasgas lang, as in gasgas lang talaga siya. Dun sa may pader nung bahay. So hindi ko na sana sasabihin dun sa may-ari ng bahay. Kaya lang guys, yung may-ari
nasa labas siya. Nakasakay siya ng sasakyan. Hindi ko alam kung kakauwi niya lang or paalis siya. Kaya lang, hindi ko alam kung nakita niya ako o hindi. Matanda na kasi siya. Syempre, kahit na nandun na rin naman siya. Baka nakita niya ako, umalis na ako, baka habulin niya ako, ganun. So, nagpaalam na, kinausap ko siya, sinabi ko sa kanya na natamaan ko yung yung pader nila. Tapos tinignan niya yung sasakyan na ganun lang, hindi naman siya malala. So, hindi rin malala yung pader nila. So, tinignan niya yung pader nila, tinignan namin. So, sabi niya, okay lang yan, gas-gas lang pala, sabi niya. Tapos, siguro yung aking mukha is halatang hindi Japanese ganun. So nakita niya siguro na hindi ako Japanese. Tinanong niya ako kung saan galing akong bansa. So sabi ko sa Pilipinas nga. Tapos yun, sa Pilipinas. Tapos yan, nagkwento pa siya na nagpupunta daw siya sa Pilipinas, sa may Cebu, sa may Manila. So ako naman, sabi ko, nagmamadali ako, pasensya na. Sinabi ko lang yung nagasgas ko. Pupunta kasi kami ng hospital. Tapos sabi niya, pupunta ka ng hospital, sinong kasama mo? Yung mama mo, sabi niya. Sabi ko, hindi, yung anak ko, kasi nagpabaksin siya kahapon. Ipapaano ko siya, ipapacheck up siya, gano'n. So, yun, ang dami pa niya sinabi. Kapag talaga matatanda dito, guys, ang dadaldal. So, ayun, buti na lang, hindi niya ako pinagalitan. Hindi ako hindi gaanong trouble. So, ayun lang guys, share ko lang kasi nagmamadali ako kanina. Ayan, tsaka hindi ko alam, first time kong dumaan doon, kaya ayaw kong dumaan doon kasi maskip talaga. So, kumbaga, hindi ako panatag or hindi ako komportable na dumaan doon. Kaya, ayan, nagasgasan tuloy. So, ayan guys, nakauwi na kami and then nakapaglaba na rin ako at nakakain ng lunch. So, ayan guys, nagpunta kami sa hospital, diba? Sa may clinic. So, ayun, sinabihan naman kasi kami kahapon. So, kahit nung first na vaccine is normal lang ang normal lang ang 3 days na magkalagnat yung baby after vaccine. So, nung last, hindi siya nagkalagnat. Hindi umabot ng 38 yung una pala, hindi umabot ng 38 degree yung kanyang temperature. So, ngayon guys, is umabot. Kaya, para sure na lang, kaya dinala ko siya doon sa may, pedya. Kaya, binalik ko siya, So, ayun, yun nga ulit ang sinabi is normal lang yon. So, hanggang 3 days. And then, kapag hindi gumaling hanggang 3 days yung lagnat or nagtuloy-tuloy, so, ibabalik ko daw siya ulit sa may pedya. Yun yung hindi normal. Kapag lumagpas ng 3 days yung kanyang lagnat. So, ngayon is normal pa. So, ngayon, pinadedi ko siya. So, ang kanyang tira is konti na lang. Nung madaling araw kasi tsaka umaga, medyo marami yung tira niya. So, ngayon, konti na lang yung tira. Kaya, baka umaano na yung pakiramdam niya. Baka gumagaling, ganun. So, nung dinala ko siya kanina doon sa may pedya, chinek ulit yung temperature niya, nag 38.2. So, bago kami nagpunta doon is 37.8 and then nung pagdating namin doon, nag 38 na naman, 0.2. So, at ngayon guys, ayan, magalaw naman siya, nag-i-smile, kung paano siya everyday, ganun. Kaya, hindi na ako gaanong nag-worry dahil nadala ko naman na doon and chinek naman siya kung okay lang. So, okay naman siya. Sana, hindi na lang lumagpas ng 3 days yung lagnat. So, ngayon guys is Saturday. So, tomorrow,
Today, baka until tomorrow daw ang lagnat. Pero kapag hanggang Monday may lagnat pa. So, pinapabalik siya sa may pedya. So, buti na lang guys, malapit lang yung pedya dito. Malapit lang dito sa bahay namin yung pedya niya. Ay natyang! Ay natyang! Malagnat-lagnat yung baby na yan. Ay natyang! Malagnat-lagnat ka? May lagnat ba yung baby na yan? Parang wala naman yata. Bakit ang galaw-galaw pa rin ng baby? No. Magalaw pa rin ang kamay at paa niya. At dila-dila niya yung kanyang laruan. Bakit mo po dila-dila yan? Hello? Hello, hello? So, ayan guys, update po tayo. So, ayan, magmula nung dinala ko siya sa guys, Saturday yon. So, Wednesday na ngayon. So, sabi nila sa akin, 'di ba, kung lagnatin pa siya ng hanggang Monday or lagpas pa ng Monday. So, basta nilagnat pa siya ng hanggang Monday, pinapadala nila ulit doon sa may clinic. Kaya lang hindi na siya nilagnat, so hindi ko na siya dinala sa may clinic. So, until now, wala nang lagnat si baby. Diba? Diba? Diba, ay natyang? Wala na ikaw lagnat po, no? Na hindi na po nilalagnat siyang bibi na yan? Ay. So, ayun guys. So, yun lang. Yun lang guys. So, at least wala nang lagnat si baby. So, yeah. So, dito na po natin tatapusin itong ating video. At kung nagustuhan nyo po, please paki-like naman po. And don't forget to subscribe to my channel kung hindi ka pa nag-subscribe. And paki-share na rin po sa mga friends. And see you to my next vlog!